Umarangkada na nga ang muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Maaga pa lang, marami na naitalang violators ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ang detalye sa report ni Christian Bascones. Sa unang araw ng pag-arangkada ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy or NCAP, marami nang narehistrong traffic violation sa command center ng MMDA. As of 6 a.m., mayroon ng higit 300 violators ang nadetect sa pamamagitan ng high-definition CCTV cameras na naka-install sa mga kalsada na sakop ng MMDA. Una nang nilift ng Korte Suprema ang TRO ng NCAP dahil napatunayan ng MMDA na epektibong sistema ng paghuli na ito. Noong 2022, may naitalang higit 114,000 traffic violations noong hindi pa naipapatupad ang NCAP. At noong naipatupad na ang NCAP taong 2023, lumobo ang bilang ng mga lumalabag sa batas trapiko sa 391,000. Ibig sabihin po nito, yung ating pong mga kababayan nung nalaman na nila na wala na pong Big Brother na nakatingin sa kanila at walang nakikitang enforcers sa ground, ay malaya silang nagba-violate at nagre-rest. So with the imposition po ng NCAP, inaasahan po namin na bababa ito. Samantala, mas magiging madali umano ang pagpapatupad nito dahil sa tulong ng artificial intelligence kung saan kaya nitong otomatikong ma-detect ang mga violators. Yung use po ng AI namin, meron pong automatic review. Ako po ay nag-observe sa baba. May mga na-capture po yung ating AI through CCTV cameras na mga violations na upon review ay in-invalidate. Tulad po ng mga ambulansya na dumadaan sa busway na allowed. Yung mga ganun pong instance at yung mga tolerable po na pag-change ng lane, yung pong pagtapak sa mga linya na hindi naman po talaga violation. Ang mga makukunang lalabag ay dadaan muna sa masusing review at validation bago padalhan ng Notice of Violation o NOV sa rehistradong address ng sasakyan ayon sa Land Transportation Management Database System sa pamamagitan ng PhilPost. Sa mga pampasaherong bus naman, ang Notice of Violation ay ipapadala sa address ng kanilang mga bus companies. Kung hindi ang rehistradong may-ari ang nagmamaneho sa oras ng paglabag, may kalakip na form ang NOB para sa declaration ng actual driver. Maaaring iapela ang Notice of Violation o NOV sa pamamagitan ng online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division. Hindi na kailangang pumunta sa MMDA office para mag-apela, pero maaari ring personal na magsumite ng apela sa MMDA Traffic Adjudication Division, MMDA Office sa Julia Vargas Avenue Corner, Molabe Street, Barangay Ugong, Pasig City, na bukas simula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaaring bayaran ang multa online sa pamamagitan ng Land Bank. Paalala, kung hindi mababayaran ng multa, mapapabilang sa LTO alarm list ang license plate ng sasakyan. Samantala, sakop ng NCAP ang mga lalabag sa batas trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila na nasa jurisdiksyon ng MMDA. Kabilang dito ang C1 Recto, C2 Mendoza President Quirino Avenue, C3 Araneta Avenue, C4 EDSA, C5 CP Garcia Katipunan Avenue Tandang Sora, R1 Rojas Boulevard, R2 Taft Avenue, R3 South Superhighway, R4 Shaw Boulevard, R5 Ortigas Avenue, R6 Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, R7 Quezon Avenue to Commonwealth Avenue, R8 A Bonifacio, R9 Rizal Avenue, at R10 Del Pan Marcos Highway, MacArthur Highway. Paalala ng MMDA, pairalin ng disiplina sa daan sa lahat ng oras at pagkakataon. Maging maingat sa pagmamaneho at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang anumang multa o abala. Christian Bascones para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.